Hi mga ka-Chiki Loves at sa aking mga friendships, nag-start ang journey ko sa pag-vlog simula lang nagka-pandemic. Ayan, kasama ko ang aking family, ang aking friends at ang aking loved ones. Siyempre, ginagawa ko to hindi lang para sa akin, ginagawa ko to para makatulong. Kaya sana suportahan nyo ang aking journey sa pag-vlog. Ayan. Sa mga lubos na nakakakilala sa akin, alam naman po nila kung anong nasa puso ko. Ang nasa puso ko po ay kahit paano makatulong sa aking kapwa. Kahit sa maliit na pamamaraan, ito ay malaki pa rin ang impact sa ating buhay. At sana po patuloy nyo kaming suportahan ng aking mga friends, family at loved ones na ipagpatuloy at makapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Maraming salamat po. God bless us all. Di dapat kasama yung inanak namin si Michelle, ayan, isang handler at former beauty queen Olay kasi yung handler dito, hindi sumupot. Ayan, dito na nakasali. Handler mo, pero mo na. handler mo, maraming salamat po. Bayad na, hindi pa na dumating. Sino yung handler? Istok mo! Nasaan na po yung handler? Nasaan na po yung tsura na no? Hi! Wow! Next segment ang ating mga kandidato. Siyempre gusto natin pasalamatan yung ating official. Hi naman! Hi! Beautiful! Hi, hello! Okay lang. Eh, ikaw pala ang handler niya. Napakagaling naman. Ayan, dapat may pagpwestuhan yan. Hi ate! Hello po. Ayan. Ano pong name nila? Nakaya Garcia. Wow. Hi. Taga dito ka ba? Centerville. Centerville. Ayan. Beautiful. Hi, thank you. Hello. How are you? Okay lang. Taga saan ka? Taga-ano po, Pasyano Baso. Ay, wow. Ang beauty mo. Ang ganda mo naman. Ayan. Handler nyo po. Anong name? Ano po? Hi. Hi, ate. Hello. Name nyo po? Arman. Si Arman. Kilala ka sa Arman. Friend ka ni Britney before. Ni Britney. Okay. Sige, ayan. Ang ganda naman ang handler mo. Saka ng alaga mo. Yes. Wow. Paklapa. Kailangan may kalagyan yan ngayong gabi. Sama ko to sa vlog girl, ha? Yan. Isa siya sa pinakamagaling na handler dito sa Kalamba ngayon. Yan sa Arman. So po, sino po sila? I'm Jen Trisha. Ay, hi, Jen Trisha. Ayan. Sino pong, ano nila? Alex Gansano. Okay, ayan ang screen niya. Ano pong name ng handler niyo? Hi. Hi, hello. Yes po. Napakaganda naman ng ano niyo. Hello. Anong meron na ngayon? Casual wear. Casual. Ayan, casual wear na. Thank you so much. Ayan. Hi. Ng Maribel Basketball. Dahil po, yung homeowners ng Maribel nagpaliga ng basketball, so lumapit din po sa inyong lingkod, ano? So, sumuporta po ako sa kanila at the same time, ginawa rin po namin yung paliga doon. So, natutuwa po ako kasi alam nyo, yung mga kabataan na buhay muli, ano? Yung kanilang camaraderie na tinatawag. Kasi yung ating
kayang gawin para sa ating kapwa. Ano po yung meron tayo? Actually po, ang fiesta namin is coming 31 pa, pero daot po tayo ng Miss Gay ngayong 29 at tinispiras ng fiesta. So sana maging maayos naman ang ating para maging masaya lahat ng mga kababayan natin sa Kapasyan. Wow, that's great. Ano po yung pwede natin expect ngayon dito sa mga kapwa LGBTQI natin? Yes, I expect natin na nagpapasalamat tayo na nabigyan tayo ng parang karangalan bilang LGBT na nagkakaroon tayo ng mga patimpalak na ganito. Binibigyan tayo ng halaga, gano'n, ng ating kabarangay. Gano'n. Maraming salamat. Thank you so much po sa pagpapaulak. Sige, thank you po. Thank you. Hi, kasama ko si Miss Daria. Hello, Miss Daria. Hello po sa followers ni Mr. Jomar. Miss Daria. Hi, hello. Sa inyo po. Hi naman. Ano pong name nila? Empress. Mapapanood ko yan. Oh, wow, Empress. Yeah. Thank you. Ayan. Hello sa inyo. Gusto sa inyo lahat. God bless. Gaganda nila, di ba? Ayan. Thank you. Hi. I'm Brenda. One of my old friends. Isa po sa mga former beauty queen dito sa sa Kalabas. Isa sa kinatakipan ng mga dekada ng benta. Hi po. Hi naman sir. Ganda pa rin niya. Candidate number 7, Patricia Nicole Estrella. Ang tanong ay number 2. Ito po ang iyong question. Kung ang ibon at isda ay na-fall in love sa isa't isa, sa palagay mo, saan sila titira at bakit? Gusto mo bang ulitin ko ulit? Okay, ulitin ulit natin. Ang hirap ng tanong. Kung ang ibon at isda ay na-fall in love sa isa't isa, sa palagay mo, saan sila titira at bakit? Maraming salamat po sa inyong magandang katanungan. Kung ang isda daw po at saka ibon ay na-fall in love, saan daw po ba sila titira? I believe, ladies and gentlemen, kung sila po ay mapapall in love sa isa't isa, pwede po silang gawahan ng isang bahay kung saan po sila komportable
sa bawat isa. Dahil kung ang isda nga po ay lumalangoy or yung ibon po ay lumilipad, pwede po sila magka-enlaban sa isa't isa. Bakit po? Ang ibon po ay dumadaan din po siya sa dagat, tapos di ba po may isda rin po tumatalon-talon like dolphin. So pwede po siya may love doon. Then pag na-fall in love po sila sa isa't isa, pag nakapag-desisyon po sila, pwede po sila gumawa ng isang tirahan. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you, Kanit na yun. Okay, hindi. Wala yan. Very little bit. So, ready ka na ba? Nasagutin yung ating mga katanungan na alam natin medyo may pagka-tricky yung mga yan. Bunot ka ng isa, then... Intelligent din yung nakaisip ng mga tanong. Sino yan, Mike? Ikaw yun. Okay, ito yung tanong mo, ha? Dingding, bintana, pinto, bubong. Alin sa parte ng bahay na ito ang pipiliin mong makausap at bakit? Once again, ulitin natin. Dingding, bintana, pinto, bubong. Alin sa parte ng bahay na ito ang pipiliin mong makausap at bakit? Okay, now answer. Maraming salamat po sa napakagandang katanungan. Ang katanungan ay, pinapapili po ako kung alin sa dingding, bintana, pinto at bubong ang aking pipiliin. Ang aking gugustuhin makausap. Para po sa akin, mas pipiliin ko pong kausapin ay ang pinto. Bakit po pinto? Gusto kong sabihin sa pintuan kung pagod ka na ba? Marami tayong tanong na kailangan, maraming pumapasok sa isip nating tanong na gusto nating malaman kung ano yung mga unreasonable answer, parang gano'n. Tapos, yun, kung kakausapin ko yung pinto, yun, kung pagod na ba siya kasi every day binubuksan at sinasara siya, gano'n. Tapos, minsan, nadadaplisan din siya ng ulan, especially pag naulan. Gusto ko rin malaman kung bakit, kung gano'n na ba siya kahina. Kasi kahit yung pintuan na yan, ano yan eh, parang kahoy lang yan eh. Tapos, ano yan, humuhuna yung mga yan. Yun lang po, maraming salamat. Okay, thank you so much. Kung papipiliin ka, ano ang pipiliin mo? Maging lababo na daanan ng mahabang tubo o tubero na tagasipsip ng barado at bakit? Once again, kung papipiliin ka, ano ang pipiliin mo? Maging lababo na daanan ng mahabang tubo o tubero na tagasipsip ng barado at bakit? Mga kaibigan, kung papapiliin daw po ako maging lababo o maging tubo na tubero, yes, mas pipiliin ko pong maging lababo. Bilang isang bakla, pagod na po akong sumipsip sa mga tao nang hingi ng konting respeto. Nakakapagod humingi sa mga tao ng respeto. Kung ayaw nyo, wala po akong magagawa. At least alam ko sa sarili ko, kaya kong respetohin ang sarili ko. Mas nanaisip ko po maging lababo. Daanan nyo man ang daanan. Kahit anong hirap ang idaan nyo sa akin. Ako'y isang bakla, bandera ko'y dito tumba. Dahil naniniwala po ako, kahit anong pagsubok ang dumaan sa buhay ko, I'm stronger enough to face the reality. Thank you. Ang haba. Totoo bang ang bading o bakla pag nagmahal, isusubo na lang, ipapakain pa sa iba? At bakit? Okay, thank you for that wonderful and relevant question. Ladies and gentlemen, opo, totoo.
na kapag nagmahal kaming mga bakla ay isusubo na lamang po namin ay ibibigay pa namin sa iba. Ngunit tandaan po natin na nagmamahal po kami hindi lamang sa mga lalaki. Una po naming minamahal ay ang amin pong pamilya. Imbis na kakainin na lamang po namin, ibinibigay po namin sa aming magulang nang sa gayon ay mabudget nila ito ng tama. At mapakain kaming 7 magkakapatid. Lingit po sa inyong kaalaman na ang nanay ko po ay isang single parent na binuhay kaming 7 magkakapatid. Na ang ilan po sa amin ay nakapagtapos sa kolehiyo at ako po ay malapit na rin dito. Ladies and gentlemen, hindi ko po ay kinahihiya na bakla po ako. Dahil always remember that we, LGBTQIA+ community, can exist and do better. Thank you. Dahil isa kang gay o bading, ano ang makukuha mo sa lalaki na hindi nakukuha sa isang babae? Ulitin ko. Dahil isa kang gay o bading, ano ang makukuha mo sa isang lalaki na hindi nakukuha sa isang babae? Dahil sa isa kang gay or bading, ano ang makukuha mo sa lalaki na hindi nakukuha sa isang babae? Ano nga ho daw ang nakukuha ko ho sa isang lalaki na hindi nakukuha ng babae? Ano po? Ang tunay na pagmamahal po. Bakit nga po? Yung iba pong yung iba pong babae. Wait lang. Dahil isa kang gay o bading, ano ang makukuha mo sa isang lalaki na hindi mo makukuha sa isang babae? So let's simplify. Kung magmamahal ka ng lalaki, ano ba yung nakukuha mo sa lalaki? Na kung magmahal ka ng babae, ay hindi mo makukuha sa isang babae. Could be a thing, pakiramdam. It's up to you. Attention po. Bakit nga ho? Alam ho natin, lahat ho tayo kailangan ho ng atensyon. Bukod sa akin, alam ho natin yung mga babae. Karamihan sa kanila, minamahal ng totoo. Pero ho sa akin, para sa akin talaga. Ang kailangan ko ho ay attention lang po. Maraming salamat. Kung totoong beauty is skin deep, gaano kalalim kami maghuhukay bago namin masilayan ang iyong kagandahan? Ulitin ko. Kung totoong beauty is skin deep, gaano kalalim kami maghuhukay para namin masilayan ang iyong kagandahan? Thank you so much for that wonderful question. Well, kung ang beauty is skin deep, is gaano kalalim ang inyong huhukayin upang matagpuan ang aking kagandahan? Well, ladies and gentlemen, beauty is not all about the personal reference. Dahil kahit anumang hukay mo sa lalim na yan, kung ang iyong kagandahan ay wala namang kupas, hindi mo kailangang maghukay. Dahil ladies and gentlemen, kung huhukay man ho kayo upang masilayan ang aking kagandahan, yun ay ang hukay ng pagmamahal. Dahil ang tunay na pagmamahal ang magpapaganda sa puso ng bawat isa. Yun lamang po at marahil pong salamat. Thank you. Thank you, Ben. Here's your question. Bukod sa saging, paborito mo din ba ang puto? At bakit? Bukod sa saging, paborito mo din ba ang puto? At bakit? Once again, bukod sa saging, paborito mo din ba ang puto? At bakit? Thank you po sa inyong magandang katanungan. Bukod sa saging daw po ba, paborito ko daw po ba rin ang puto? Ladies and gentlemen, ihahalin tulad ko po to sa aking sarili. Marahil alam naman po natin na bilang isang bakla, pinandidirian, hindi tinatanggap kung sino kami.
Ngunit nandito po kami sa entablado na ito, lumalaban at ipinakikita ang tunay na talento ng bilang isang LGBT community. Dahil alam naman po natin na bilang isang bakla, kaya po namin ipakita ang 100% po namin ng respeto sa mga taong nandito. Maraming salamat po. Thank you so much, Miss Patricia. With skin or without skin at bakit? Mas pipiliin ko po ang without skin. Dahil parang kami lang po yung LGBT. Kasi po pag may skin po ang pinili namin, ibig sabihin po, itinatago po namin ang tunay naming pagkatao. Ngunit ang pipiliin ko po ay without skin dahil proud po akong ipagmalaki na ako ay isang LGBT at nasa inyong harapan. Maraming salamat po. Thank you. Candidate number 7. Patricia Nicole Estrella. Best Introduction number. Ayan. To receive sash and cash. Costume for Lakambini na ikatlong lahi, Barangay Pasian, Rizal goes to candidate number 8, Alvin Laksa. Congratulations. Best in Costume. Konsihal Joe Bayo. Konsihal Joe! Baka naman tusukin mo pa. Yan. Best in Talent Award to receive cash and sash. Lakambini na ikatlong lahi 2022 Best in Talent goes to candidate number 8. Congrats, Alvin. Si Alvin nagkakakot In casual wear to receive cash and sash. Number 8. Number 8. Best in casual wear goes to candidate number 6. Jamaica Divina Gracia Glee. Yung may pinakamagandang body na naipakita ngayong gabi. So, our Lakambini ng ikatlong lahi 2022 Best in Swimsuit goes to candidate number 6, Jamaica Divina Gracia Glee. Okay, so, ito ang kanilang long gown. Pare-parehas Lakambini na ikatlong lahi 2022 Best in Long Gown goes to candidate number 6, Jamaica Divina Gracia Glee. Feminine Look Award goes to candidate number 5, Natalie Santos, aka Francine Diaz. Best in Miss Feminine Look. Sa balat niyo rin nilipir. 6. The darling of the crowd goes to candidate number
Candidate number 6, Jamaica Divina Gracia Lee. Para mahimatay na si Jamaica, hindi ko maniwala. It goes to candidate number 2, Daniela Porton. Back to 0 tayo. After this po, back to 0 and then they'll be gauged depending lang sa mga sagot nila dun sa final Q&A na pare-pareho ata sila ng magiging katanungan. Okay. Back to 0. So let's start. First one to enter the top 5 is candidate number 5, Natalie Santos. Top 5. Top 5. Okay. Remaining 4. She garnered an average score of 81.1%. Ayan. Okay. Second one to enter is, sino bang gusto nyo? Then, let's call in candidate number 3. Jen Tricia Montesilio, aka Alex Gonzaga, with an average score of 81.3%. Okay. Last 3 po, Consi. Okay. Third spot is 4. Sino pang gusto niya makapasok? Candidate number 7, Patricia Nicole Estrella, with an average score of 81.8%. Okay. Last 2 na tayo para mabuo. Down to our last 2 para mabuo ang ating top 5, Consi. Meron pa tayong natitirang 5 kandidata. Second to the last to enter top 5 is candidate number 8, Aldi Laksa, with an average score of 87%. Last spot goes to, interesting to ha, sinong gusto nyo makapasok sa top 5 natin? Sigaw nyo kung anong number. Hindi maintindihan eh. Ang sabi nyo ba ay number 6, Jamaica Divina Gracia Lee, aka Gabby Garcia, with an average score of 88.9. So sila po yung ating naman natin lahat ng first name that I will be calling. Siya po yung ating Lakambini na ikatlong lahi 2022 title holder, which means yung pangalawang pangalan po ay ang ating first runner-up. Sino bang bet nyo? Number 6 ba o number 8? May raffle pa po tayo ha. Our Lakambini na ikatlong lahi 2022 grand winner, title holder as we call it, garnered an average score of 86% and is none other than candidate number 5,
Kakampinin ay katlong lahi. Title holder is candidate number 8. Ivy Laksa, our first runner-up, is candidate number 6. Jamaica Medina Gracia Green. Again, maraming salamat po sa ating mga sponsors, kay Consejero Jonathan Payo, Consejero Len Payo, SK Marlon Cantal, Proctres Hoa, Pari Cosmetics, Beamstar Salon, Cherry Star Salon, sa ating panel of judges and tabulators,